Hi, I'm Pix Orozco, isang visual sculpture artist na humuhulma gamit ang mga stainless na kubyertos. Nagsimula ako year 2010. Handmade pa nun yung ginagawa ko. Hindi ko alam nung bata ako mahilig akong magpupulot ng mga metal found object. Yun, mga sirang relo, mga stainless, mga metal. Yun, hindi ko alam ba't nag-iipon ako ng ganun. Kahit yung nanay ko nagagalit sa akin, nag-iipon ako ng ganun. Pero yung time na yon is parang sinasabi ng utak ko na assemblein mo 'to, gawin mo. One time naglalakad ako sa isang kalsada na malapit sa simbahan. Doon na narinig ko yung salita ng Diyos. Yun, parang may mga umaawit na gano'n. Parang yun, napapikit na lang ako ta's dun ko na pinagdasal sa kanya na sabi ko, gusto ko mabago yung buhay ko, gusto kong malaman kung saan ako dapat mapunta. Nag-apply ako sa Petron PEC3, isa sa pinakamalaking Petron na gasolinahan. Naging pump attendant ako do'n hanggang sa tumagal na master ko yung pagtatrabaho do'n, naging service master na ako kung tawagin dahil alam ko na yung mga ginagawa ko. Tapos nagagampanan ko na ng maayos yung trabaho ko. Nagkakaroon ako ng mga commitment sa mga customer namin do'n na mayayaman. Hanggang sa nakilala ko si Sir Lau. Yun, dun naging regular customer namin sila kasi natutuwa siya sa serbisyo ko, maayos ako magserbisyo. Bilang gantimpala na binigay ko naman sa kanya rin, binibigyan ko siya ng mga art pieces na gawa ko na handmade na spoon and fork gawa sa kutsara at tinidor, mga gagamba, insekto. Hindi ko rin alam na dun din magsisimula yung works ko na dun makikilala yung art pieces ko na spoon and fork. Hanggang sa nakikita na nila, binibilan ako ng mga customer namin sa Petron ng mga art pieces kung kaya ko ba daw gumawa ng mga sports car. Yun, gumagawa na ako ng ganun. Na-interview ako sa CNN, Reality TV. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na, maraming naging interview sa Channel 7, Southern Tagalog, sa Laguna Art Fest, Life and Arts. Hanggang sa dumating yung time na tumigil din ako sa sa trabaho ko sa Petron kasi nagkasakit yung nanay ko ng cancer. Doon lumakas yung loob ko na ipagpatuloy yung gusto ko sa buhay. Sabi ko kasi sa sarili ko na artist ako, kailangan gawin ko 'to, ituloy ko 'to. Hanggang sumali ako sa GSIS competition noon, year 2016. Sumali ako sa GSIS. Tapos naalala ko yung sinabi ni Sir Lau sa akin, yung customer ko sa Petron. May kilala ako diyan, si Jaime Nepomuceno, pakilala ka sa kanya. "Oh, kilala niyo po 'yun?" Sabi ko gano'n. Nahiya ako kung lumapit kay Sir Jaime kasi ano ho 'yun, English speaking ho 'yun, sabi ko gano'n. Kumbaga parang mataas na tao ho 'yun, sabi ko gano'n. "Hindi, pakilala ka na kilala kita kasi yung mami ko is collector ng mga works niya, eh." "Ah, gano'n po ba? Sige sir." Hanggang sa nakilala ko si Sir Jaime do'n, nilapitan ko, nilaksan ko yung loob ko. Ikaw pala si Biggs." "Oo, kilala ko sila." Sabing gano'n ni Sir Jaime hanggang sa nagkakilala na kami ro'n. Hanggang sa hindi ko alam yung pagpapakilala sa'kin na gano'n kay Sir Jaime nung time na yun is dadalhin ako sa art scene. Then dumating yung time ng pandemic, ang sumalo sa'kin is, itong Lives and Art Gallery, si Boss Ma'am Lerma. Yung mga naging kliyente ko rito is mga doktor, mga nagbo-bonsai, then yung mga attorney, mga judge, yan yung mga collector ko rito. Do'n na nagsimula na tuloy-tuloy na ako naghulma ng mga nais kong gawin hanggang sa narating ko rin yung pagwe-welding na ngayon. Nag-le-level up kasi ang artist, kailangan mag-level up siya para maipakita niya yung nais niyang i-level sa sarili niya na makagawa siya. Hanggang sa nagawa ko ngayon ng mga hummingbird, mga bulaklak na art pieces. Kumbaga titingnan niyo yung mga works ko is, normal na tao or mga ibon lang yan. Pero kung iisipin niyo is, surreal. Kasi biruin niyo, hinulma ko siya sa kubyertos. Laging may puso ang paggawa ng art. Kumbaga, 'pag walang puso at wala kang dedikasyon na sa paggagawa mo, hindi mo siya magagawa. Gusto ko lang din ma-inspire yung ibang kabataan. Sa mga works ko na 'to, makikita niyo sa show ko na nalalapit,
this coming April 12. Ang mga gawa ko rito is human nature. Makikita niyo yung mga mabulaklak kong gawa na may mga hummingbird. Kumbaga kaya siya may mga ibon, yun yung nagpapakita ng kapayapaan ng isang paglikha. At yung mga nilalang na nabubuhay sa kagubatan, kumbaga yun yung pinaka nagre-represent dito sa works ko na to eh. Pati yung makikita nyo rin dito yung mother nature ko na nilikha na pinaliligiran siya ng mga nabubuhay na nilalang sa kagubatan. Ito ay nag-iinspira sa mga kabataan na ipakita ang kagandahan ng ating kalikasan at huwag natin pabayaan ang kalikasan dahil itong buhay natin eh. Ito ang nagbibigay buhay sa ating lahat. Pag walang kalikasan, walang buhay. Inaanyayahan ko po kayo sa first solo show sa Life and Arts Gallery sa April 12. Iniimbitahan ko po ang aking mga kaibigan, kasining and collectors. Kita-kits po tayo. Thanks and God bless.